For your information, abante, Congressman Utak Hito na pinakabobong congressman, para sa kaalaman mo, hindi kailangan ni BP Sara ang suporta galing sa'yo. At hindi kailangan ng mga taga-suporta ng mga Duterte ang suporta na galing sa'yo. Unang-una sa lahat, ikaw abante, walang bumoto sa'yo nung nakaraang eleksyon. Kaya ka lang naupo dahil dinisqualify ng gagong na si George Garcia ang nakalaban mo, kaya ka naupo. Mindanao na Bangsamoro State, at least nung time ni PRRD ay naramdaman natin na ang mga Muslim ay parte ng gobyerno. Hindi tayo itinuring ni PRRD na kalaban. So tayo po ay nagpapasalamat mga Muslim sa kay PRRD. So maraming salamat sa BARM. Thank you very much, ma'am. Actually, maganda yun na agaran na sinabi ni BP Sara na tatakbo siyang presidente sa 2028 election. Kasi ang kagandahan na maaga niyang dineclare yun, yung mga Pilipino na nanghihina na, nawawala na ng pag-asa dahil sa bulok na sistema, dahil sa bulok na gobyerno, dahil sa bulok at basurang pamamalakad ni Bongbong Marcos, ay nagkaroon ng sigla ang mga Pilipino na magpatuloy sa pakikipaglaban at pagmamahal sa ating bayan. Kaya maganda po yung ginawa ni Inday Sara na pagdeklara ng mas maaga na siya ay tatakbong presidente, at nakita natin kung anong epekto sa mga Pilipino, lumakas ang kanilang loob. Nakita naman natin kung anong epekto sa mga politikong magnanakaw at kurap. Lahat sila ngayon, nanginginig ang mga tuhod, nagkakagulo-gulo kung anong dapat gawin, hanggang sa sinabi pa ni Abante na hindi kita susuportahan sa 2028 election. For your information, Abante, Congressman Utak Hito na pinakabobong congressman, para sa kaalaman mo, hindi kailangan ni BP Sara ang suporta galing sa'yo. At hindi kailangan ng mga taga-suporta ng mga Duterte ang suporta na galing sa'yo. Unang-una sa lahat, ikaw Abante, walang bumoto sa'yo nung nakaraang eleksyon. Kaya ka lang naupo dahil dinisqualify ng na si George Garcia ang nakalaban mo, kaya ka naupo. Hindi dahil may bumoto sa'yo, dahil walang bumoto sa'yo, abanting bugok na congressman. Tama. Kung ang Pilipino pala, ang isang presidente natapos ang termino at iimbestigahan sa ibang bansa, dapat wala nang nag-aaral ng abogado. Dapat sunodin ang Supreme Court. Wala ba tayong sariling batas na umiiral dito sa ating bansa? Bakit kailangan yung isang presidente na ginawa naman ang lahat? Namuno ng maganda, binigay ang lahat ng gusto ng Pilipino, bakit kailangan dalhin sa dahig? Yan na rin ni Marcos. Napakaraming ninakaw, napakaraming nilabag na batas sa Pilipino. Inukulong kayo ni PRRD kasi bugok na matanda na. Yung tatay ni Bongbong Marcos, pinalibing ni PRRD. Bugok kasi si BBM. Tapos yung mga kabataan ngayon nakakamping dilawan, anong sisigaw? Ayoko sa Duterte, bakit? Walang transparency, walang accountability. Bugok na estudyante. Matapang talaga Muslim na yan. Anong walang accountability? Ano bang ginawa ni PRRD? Hindi ba accountability para sa inyo yun? Hindi ba transparency ang pinakita ni PRRD sa inyo? Hindi ba justisya ang pinakita ni PRRD sa inyo? Nung time niya? Bago tinuruan. Tapos sasabihin ng estudyante, mamamatay si Duterte, mamamatay tao. Yes! Pag adik ka, mamatay ka. Yang ni-rape ng adik, hindi niya choice na ma-rape siya. Pero yung bugok na adik na pinuprotektahan nila, Rizal Tiberos, ng mga kabataan party list, Father Flab. choice nila na mamatay sila kasi pinili nila maging adik. Tapos ang gagawin ng estudyante, ayoko sa Duterte, mamamatay, ayoko sa Sara. Maganda yung buhay ng estudyante kung hindi patayin yung addicts, automatic next generation, lahat kayo mga estudyante bugok, addict na rin kayo. Okay. Bye. Yan yung dahilan kung bakit pinatay ni PRRD yung mga pusher at addict, user. Hindi para iligtas si lolo mo, si tito mo, kung hindi para iligtas ng kabataan dyan sa droga. Tapos, ngayon, yung isang estudyante nagtipag-debate, diba? Na dapat daw alisin ang ROTC. Kasi yan daw, marami yung namatay dahil dyan. Wala daw ipinakita na respeto yung ROTC, kaya dapat daw alisin. Isa kang malaking bugok na estudyante. Ang tinuturo dyan, disiplina. Tapos kayong mga kagamping, gusto nyo gerahin ng China tapos ayaw nyo mag-mandatory training? Tapos kayong mga kagamping, gusto nyo gerahin ng China tapos ayaw nyo mag-mandatory training? Takot nga kayo mag-mandatory training tapos gusto nyo sa China? Ubus tayo. Ano ibala natin? Tapos galit sinabi ni Pia, sinabi ni Romy Padilla ng kabataan mahina. Galit na galit ang mga estudyante. Totoo na mahina ang mga estudyante ngayon.
Nadidepress siya sa simple. Tanungin mo yung estudyante. Anong problema? Bakit malungkot ka? Nadidepress ako. Bakit 50 lang ang baon ko? Di ba? Depressed agad. Bakit ka tumalon? Binarek ako ng jowa ko. So anong tawag mo yun? Hindi ba kahinaan yun? Di ba? Ang gusto ng mga estudyante ngayon, mag-OGT sa taas ng bundok, magpa-recruit sa Kabataan Party List ni Renico at ni Raul Manuel. Yan ang gusto nila. Si Kiko Barsaga, sinasabi niya si Bongbong Marcos magnanakaw. Ano ang ginawa ng House of Representatives? Sinuspende. Si Renico, harap-harapan ng pag-recruit sa mga estudyante. Bakit hindi masuspende? Tama. Diba? Yung So, ibig sabihin, ang gobyerno natin ngayon, bulok na bulok ang sistema. So, hindi tayo titigil ng mga Pilipino dahil sa pambababoy nila, pambabastos nila sa karapatan ng bawat Pilipino at pagbabala nila kay Piero din ang illegal sa dahig. Sige. Diba? Andiyan ang Supreme Court. Mataas-taas ang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Bakit hindi siya dito? Diba? Eh, kung ano naman pala gagawin natin after ng presidente, mamuno, dadalhin sa dahig, huwag na tayong mag-abogado. Pakinggan na lang natin ni Soto. Kasi yan si Soto, namuti na ang buhok, hanggang ngayon bubuk pa rin. Mark, kay ano, kay Gadon, Ha? Mark. Oh, si Gadon, ganun din. Kay Gadon. yung si Bobo agad. Di daw mananalo si Sara. Ay talagang hindi mananalo si VP Sara kung palakihan ng nakaw. Pero kung pagmamahal sa bayan ang pag-usapan, wala sila at Larry Gadon. Sabi nga ni Larry Gadon, bakit si VP Sara hindi madisbar-disbar? Eh katakot-takot na pagmumura ang ginagawa niya. Si VP Sara, nagmumura pero matalino. May ginagawa. Si Gadon, nadisbar kasi bugok. Eh kaya lang naman nakapasend sa exam kasi nangopya eh. Eh nung nalaman ng ano na nangopya pala, bugok pala, nadisbar ka agad. Kaya ngayon si Gadon, isang malaking bobo. Oh, Bumalik sa kanya yung Bobo. isang malaking bugok bobo. Sino, Gadon? Ah, Larry Gadon ay bobo. Pambansang bobo ng Pilipinas, Larry Gadon, bobo! Ate mo, saan ka makakita ang presidente sabi niya na adik? Eh, ang galing-galing magsalita. Ang galing magsalita. Eh, matalino ba yung tatawagin mo? Mabuhay ang mga Pilipinas! Ilan ba ang Pilipinas? 10? Isa lang ang Pilipinas, pero milyon ang Pilipino na walang tiwala sa'yo, Bongbong Marcos. Diba? Larry Gadon. Yan ang pambansang bobo sa Pilipinas, Larry Gadon. Para lang makipag-plastikan, mga plastic man yan sila eh. Kaya sabihin niya, kailangan ibalik yung pera dito. Para sa next election, makatakbo naman ulit. Yan tayo, hindi ka pa pala pumirma eh. Gago talaga to eh. Yan tayo, puro ka lang video eh. Sipin yung mga kababayan, no? Ang tagal-tagal na, oh. Ito, sige. Mga boss, may umabol pa mga boss, mag-perma para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, naka-move it. Yan, oh. Okay guys, pipirma tayo ha. Kasi ano lang ba ito? Ayan, oh. Ayaw mga kumakanta ng Duterte. Sa'yo mo na kayo dito. Umabol. Sir, ba't pumirma ka sir ng ano, signature ho na yan? O yung ano na yan? Play mo yung akin. Pipirma tayo, bakit? Kasi para sa pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa dating Pangulo. Ano lang ba itong pirma ko para sa mga naggawa ng dating Pangulo, di ba? Ano ba itong pirma ko para sa pagmamahal na pinakita ng ating dating Pangulo? Wala lang to eh. Wala nang bilang yung pirma ko, walang halaga. Ngayon nagkakahalaga kasi dahil hindi natin magagarantiya na may pabalik natin si dating Pangulo dito dahil lang dito, pero at least sinubukan natin at nagpakita tayo ng suporta doon. Yun lang yun, par. Duterte. Duterte, syempre. Kanina ba to? Kasi kung hindi ka bubuk na proseso, ako mga namin yan inuulog. Ang loob natin
Siguro kaya nila nailalatag ng ganyan dahil hindi nga po sila maalam sa batas. Diyan ang katotohanan ng salita or mga slogan na lagi natin dapat tandaan that little knowledge is dangerous. Very, very dangerous. So pababayaan ba natin yung little knowledge nila na maging dangerous at pati tayong mga Pilipino na gustong maging maalam sa karapatang pantao at sa tamang batas na dapat kilalanin ay magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan tayo at pababayaan na lang naman natin sila na maghari sa mga mali nilang mga pag-unawa sa batas ng Pilipinas? Kung nagawa nila to sa atin pong dating presidente, sa tingin niyo ba hindi ito mangyayari sa inyo? Mas pa! Biruin ninyo kanina talking about, balikan natin ang maleta. Tama po si Atty. Delgrano kung nakakapagsalita lang ang maleta, tapos na to. Pero hindi naman natin yan dapat pang gawing isang salita na magiging katawa-tawa lang dahil alam natin na wala namang bibig ang maleta. Pera lang ang nasa loob nun. Pero pakinggan natin yung mga lumalantad at mga matatapang na gustong mag-testify. Bakit mo binubusalan ang mga bibig nila? Bakit mo hinihinto ang kanilang pagpapahayag para malaman natin ang katotohanan? Kung talagang gusto nyo makiisa sa katotohanan lalabas at malalaman nating lahat bilang Pilipino, dapat pabayaan nyo sila. Huwag nyo pangunahan na huhulihin ninyo dahil hindi naman sila nagsasabi ng totoo. Bakit hindi nyo gawing lantaran na transparent sa sambayan ng Pilipino ang kanilang pagpapahayag? At bayaan nyo ang mga Pilipino ang maghusga. Dahil wala na wala nang naniniwala. Naniniwala pa ba kayo? Napakasakit. Dahil bilang Pilipino, tinatanggal nila yung karapatan natin. Karapatang pantao na makibaka tayo para sa tama, manindigan sa katotohanan, para talaga maibigay natin yung pag-ingat sa ating inang bayan ng Pilipinas. Ano na? Nagdarahop na ang mga Pilipino. Lubog na. May parating na naman bagyo. Gusto na naman yung mapahiya, ano? Tapos ituturo nyo kung kani-kanino. Kanina, ano narinig ninyo? Siya lahat ang kukuha ng yung full responsibility kung ano yung mali ng kanyang mga tao. Yung mga sisi-sisi, ako na. Dito kung sinong tinuturo. Nakalimutan nyo ba? O nakalimutan niya pag nagturo ang kanyang hintuturo, 4 na daliri nakaturo sa kanya. Tama po ba? Kaya nga mga kababayan, sa lahat ng ating mga kaibigang vloggers, mga media, wala po kaming maletang maibibigay sa inyo. Wala kaming sapat na pera o maraming pera na pwedeng ipantapal sa inyo dahil alam naman namin Alam nyo wala kaming pera at alam namin na hindi kayo bayaran. Bayaran ba kayo? Hindi! Salamat po. Sa mga bayaran dyan, mahiya naman kayo. Yun dapat ang salitang para sa inyo. Huwag na kayo magbulag-bulagan. Ano ba? Maawa naman kayo sa Pilipino. Maawa kayo sa Pilipinas. Huwag niyo ibenta ang inyong karapatan. Dahil kayo rin na magiging kaawa-awa. If you cannot stop it, think of your loved ones. Think of your family. Hindi nyo malulusutan yan pagdating ng panahon, malalaman at malalaman din yan. Kahit patayin nyo pa lahat ng nakakaalam, lalabas at labas yan, meron pong way ang Panginoon kung paano nyo ito gagawin. Basta mag-antay lang po tayo. Iikot po ang lamesa at ibibigay ng Panginoong Diyos sa atin ang talagang nararapat para sa mga buhayang yan. Ay, sa mga demonyong yan. Salamat po. Ibet? And then, itong buong pangyayaring ito, again, babalikan nga natin, na dapat bukas sa inyong mga mata ang inyong pag-iisip at dito ho sa mga nagkokomento sa buong pangyayari, simula nung dinala ang ating Pangulo sa ibang bansa, gawin niyo pong balanse, pag kayo ay nagkokomento, wag lang one-sided, para nga ho, sabi nga ni Kapeni, little knowledge is dangerous, kaya bago ho labas ng komento, pag-aralan muna mabuti, maging balanse para naman ho meron kayong ambag sa bayan. Okay? So, Kapeni, can we move now towards dito na ho tayo sa next stage dun sa confirmation na po ng charges? Dun sa katatapos lang pong pangyayari na confirmation of charges. Yes, Ka Yvette. Okay. Thank you very much. Siguro, Alright. please do the honor,
Kasi kayo po yung abogado dito eh, Ka-Yvette. So I'm Yes giving you po. the floor. Okay, thank you, Ka Penny. At ang aking katanungan po ay nakatuon kay Attorney Delgra, no? Being currently a trial lawyer. So, Attorney Delgra, after the ICC has moved toward the confirmation of charges against former President Duterte, what can you share about what this stage entails? Ibig sabihin po, bakit po ba importante ito para lang po mas maintindihan ng ating mga kababayan itong tinatawag na confirmation of charges? Thank you, Yvette. I will try to explain it in layman's term Apo. as much as I can in this context. Unang-una, meron tayong confirmation of charges hearing the other week. Apo. And it took 4 days, no? Monday to Friday with a break on Wednesday. So 4 na araw na paglilitis. If you would recall, it was heard before what you call a pre-trial chamber. So hindi pa po yan yung paglilitis mismo. Kasi pag mangyari na may paglilitis, yung kaso po dadalhin sa tinatawag na trial chamber. At ang pagkaalam ko po, ibang set of judges naman ang mag-i-hear ng kaso. If the information I got it correctly. Pangalawa, yung confirmation of charges hearing was just the process of the prosecution to argue before the pre-trial chamber kung meron bang tinatawag na sapat na basihan. Ang standard sa batas under the Rome Statute ay tinatawag na substantial evidence. Kung meron bang reasonable ground to say na may tamang ebidensya na itulak yung kaso papunta sa paglilitis or trial. And if that happens, the charges would be confirmed. And if the charges would be confirmed, tuloy yung kaso. Ano pong mga consequences niyan? In layman's term po, tatagal yung kaso. So tatagal yung pagditini kay former President Duterte habang nililitis yung kaso. The other option also, because there are 3 possible outcome of this confirmation of charges hearing. So the first one is confirmation, and if the charges are confirmed, the case will proceed to trial. The second one is ma-deny yung charges. Ibig sabihin, hindi sapat yung ebidensya na inaipresenta ng prosecution during the 4-day hearing, during the confirmation of charges hearing. At hindi sapat na kumbinsi ni Attorney Kaufman yung pre-trial chamber na hindi sapat, and therefore, the charges would be dismissed. Ano pong consequence niyan? The charges would be denied. Ano pong consequence niyan? Eventually, the charges would be, or the case would be dismissed. And if there is no more case against the former president would now be ordered release from detention and hopefully be brought home to the Philippines. Yung pangatlong outcome po, pag makita ng pre-trial chamber na hindi sapat yung ebidensya, dalawa pong mangyayari dito. Ibabalik sa prosecution at yung prosecution will be directed to either come up with additional evidence para maiangat doon sa standard na tinatawag na substantial evidence to support the confirmation of the charges, or to amend the charges based on the evidence already presented. So, yun po yung tatlong possible outcome nitong confirmation of charges hearing sa ginagawa ngayon sa ICC. Okay, thank you. So sana naiintindihan natin yung kahalagahan nitong confirmation of charges. Pero this is a personal opinion lang po, no, nahihingiin ko kay Attorney Delgra. Against the backdrop of Philippine setting, no, yung sufficient, yung
bigat ng ebidensya ng prosecution bago niya isampa ang kaso sa hukuman natin is a reasonable certainty of conviction under Philippine setting as against substantial evidence, no, pagdating sa ICC settings. And how do you find this evidentiary weight po insofar as being a trial lawyer is concerned? Opo. Under our Philippine setting, nagpalabas kasi yung dating Secretary of Justice, no, na hindi na po probable cause ang basihan in order to bring the case to trial. Merong yung tinatawag na mas mataas pa na standard, reasonable certainty of conviction. Na ikaw mismo makakasabi na hindi lang po sapat na dadalhin mo sa korte based on probable cause, kundi ikaw na mismo kumbinsido na may sapat na basihan na makonvict yung akusado once you bring the case to trial. So mas mataas yan. Pero yung sa ICC po, mas mababa. Yung tinatawag na substantial evidence. No? Yung in layman's term po, I hope I would do justice on the comparison. It's just like yung substantial evidence, yung pataasan o paramihan ng ebidensya in that sense. Ano? Which is similar to what you call preponderance of evidence. But nevertheless, what I'm saying is that the basis for, under Philippine setting, the basis for bringing the case to trial is yung tinatawag na more reasonable certainty of conviction, na mas mataas. Mas mataas. Compared doon sa standard na substantial evidence na mababa. And that brings me po sa personal ko pong observation when the ICC prosecutors were presenting their pieces of evidence, marami po silang nabanggit na mga sinabi daw ito. Ito ay video clip, sinabi ni Presidente Duterte, ganito, ganyan, ganyan. But apparently, mukhang wala naman akong nakitang direct link. Yung talagang, alam niyo yun, written, documentary, na pinag-utos niya kung ano man yung china-charge nila sa atin. So, to me, yung pagsasambit lang po, mere saying, no, without actual causal link, sa kanila po, ebidensya na yon. Tama po ba yung intindi ko, Attorney Delga? Ganun po yung argumento ng prosecution. But I'd like to say this, no? And on behalf of the 6 Filipino lawyers who were there, after the 4-day hearing po, we were unanimous in our assessment na kung ang merito lang po, if we're looking at the merits of the case, the arguments that were presented by both sides for that matter, the prosecution principally supported or supplemented by the representative for the victims, and on the other side, the defense, ang unanimous assessment po namin, 6 na abogado, is that may mataas na chance that the charges would be denied kung yun lang po ang pagbabasihan. However, there are other considerations to consider, among which is quite obvious, as alam nyo na, at na-confirm din when I talked to a few ICC lawyers who were there, na cases that are brought before the ICC is also political. So yung political consideration po will play into how the case will be decided. And I hope, and we all hope, that the pre-trial chamber will decide it on the merit. Kasi yung mga, if you notice, if you're following the live streaming, and by the way, it was not really live because it has a 30-minute delay. And if you notice also, there were occasions na pinuputol. And that was confirmed by the defense team, na pinuputol yung mga sinasabi. Ibig sabihin, there is a 30-minute gap for the ICC to determine whether it should be broadcast or not. So, meron po yung mga napuputol. Mainly, as I was told, to address yung tinatawag nilang confidentiality rule. But
we were there. We were observing the evidence that were presented by the prosecution and the rebuttal evidence and argument presented by the defense. And we were confident na isa-isa na-rebut ni Attorney Kaufman yung mga ebidensya that were brought out by the prosecution. Yun po ang masasabi ko doon. In fact, siguro one segue lang which is related to it is that nung inalabas ng prosecution yung video patungkol sa so-called Agdao shooting, I think that was a Tuesday. I was surprised, we were surprised that immediately after that hearing, yung author ng video mismo came out in public, in social media, saying na the showing of the video before the ICC was never authorized by him. At saka yung argumento on how the video was presented by way of evidence was, I don't know if I got it correctly, was twisted, or it was not the way the video was taken at the time. And so we sought the author of the video, and good enough, he executed an affidavit saying the things that he mentioned in social media, confirming, by the way, what he said in social media. Na ang sinasabi nga doon na according to the prosecution, the way they appreciated is nakita ni Mayor yung nangyayari at wala siyang ginawa. Ay sabi naman ng author, hindi naman yun yung konteksto kung bakit kinuha niya yon. Actually, pinabayaan niya lang na kumukuha siya because it was that time when the mayor was appreciating the capacity of the 911 CCTV system. And ironically, pinapakita ni Mayor at inaalam niya, no? Hindi naman niya pinapakita sa media, pero inaalam niya yung capacity ng CCTV system ng Davao City. What for? In order that CCTV, yung 911 system po ng Davao City was established precisely to deter crimes. Na kung may mangyari, madali lang malaman. And that's precisely na napakita doon. So, wala naman siyang tinatago. Ibig sabihin, pinakita niya yung capacity ng CCTV. And what's the purpose of that? Is to ensure public safety in public places and therefore to deter crimes. So, yun po ang ibig sabihin doon. Pero anyway, that's just one instance where some of the arguments or evidence of the prosecution, which I think Attorney Kaufman, if I may recall, was able to bring it out when the time for him to present his evidence nung Thursday, 2 days after that. So, yun po yung assessment namin patungkol sa confirmation of charges hearing. Thank you. And that is very informative po yung na-discuss ni Attorney Delgra. And later, sa part ng ating program, kung may gusto pa malaman ang ating mga bloggers patungkol dun sa elemento na yon na diniscuss ni Attorney Delgra, magkakaroon ho kayo ng pagkakataon. But I'd like to take this opportunity, Attorney Delgra, to ask, there is also a part of the ICC called the Appeals Chamber. Tama po. Might you be aware of any pending incidents right now that needs to be resolved by the ICC Appeals Chamber before President Duterte's case proceeds to trial, if ever? If ever. The pending incident before the appeals chamber is the issue of jurisdiction. Sa amin naman, dito sa Pilipinas, that's a primordial issue to be resolved. Kasi pag sa punot dulo, yung issue of jurisdiction will be affirmed at walang jurisdiction yung isang korte, wala nang basihan na ituloy yung kaso. Dito, sa ICC,
and I have to beg my ignorance kasi hindi naman tayo practitioner sa ICC, iba ang nangyayari. Kahit na meron pang pending issue of jurisdiction and appeal, tinuloy nila pa rin yung proseso patungkol sa confirmation of charges hearing, and eventually also resolving it under the rules of the Rome Statute. It's within 60-day period from the time it was submitted, meaning from April, March, April, May. So, May. kailan ba yun? March 14? 14. From that The time on, manifestations, within 60-day period, the issue on the confirmation of charges will be resolved by the pre-trial chamber. It is, hindi naman siguro makakaabot itong opinion na ito. At opinion, hindi lang po opinion ko, pero opinion po ng 6 na abogado na tumulong at nagbigay suporta na sana i-resolve yung issue of jurisdiction before the ICC proceeds with pending incident regarding the case. Yun po sana. Is it timely or will you be comfortable discussing po yung role nitong 6 na Filipino lawyers na nagtungo po sa ICC? Kasama na po doon kayo po, Attorney Delgra and si former ES Mejaldea. Kasama po si Attorney Panelo, si Attorney Bello, and then Attorney Dulay. Opo. Sino pa ba? Attorney Lim pa pala. Ano ang and this is being questioned right now, tama po ba, by the ICC prosecutors? Ganito lang siguro, just to put context. Base na rin sa nababasa ko. I think based on what I read doon sa public filing, ang tawag ko public filing, when it's filed, and if it's confidential, you will not see that in their website. So, public filing ang tawag dyan. So, nakita po natin na yung application, ang tawag nila doon, application. Ang tawag natin dito sa ating bansa, motion. Okay. So, they filed a motion to confirm from the defense in writing if no confidential information was divulged to any of the 6 Filipino lawyers by the defense team. And we can already confirm, for the record, that there was none. We went there to give support, to give assistance, but we never got anything from Attorney Kaufman and his team regarding confidential information that are supposedly, because we don't know, in the records of the case. So, we can confirm that. Were you allowed inside? By the way, sabi naman ni Attorney Kaufman, he texted me that he is going to bring that up before the ICC. I suppose he's going to file his answer or his reply to that application I see. anytime soon. Pero kayo pong 6, were you allowed to attend the confirmation of charges? To be part of the audience or the gallery po? No, we were there as part of the gallery. I see. We were not part of the. We were there just to lend support to the president and to give some assistance to Attorney Kaufman. But we only met once or twice informally. Yes Sa po. labas, kumustahan lang. Kumusta? May pictures naman ho dito may resibo. Hello lang. At sila, ano-ano ng mga. Bakit ba naman pati kayong paglagay ng abogado, magdadagdag ng abogado para sumuporta sa akusado? Kinagagalit pa nila. Pakasimpleng bagay nun. Karapatan yun eh. Karapatan mo magkaroon ng abogado. Wala na nga kayo napapag-usapan doon. Gusto pa nilang pakialaman kung ano yung napag-usapan ninyo. Lahat na lang gusto nila. Okay. Attorney Yvette, thank Yes, you, ma'am. Attorney Mejaldea. Merong pumasok kasi sa sa live. Ewan ko kung okay lang, no? Saan na ba itong si ano? Sinend ba sa iyo ni Davi?
Kinakapture po nila. Mamaya na lang yung tungkol doon sa isang question. Gusto ko kasi nakadikit po doon sa ICC matter. Para hindi tayo maligaw. Nawala si Davi. Davi? Pero in the meantime, siguro we could ask from our, Hindi, tataano tayo. Baka malihis tayo. Pero okay lang. Kasi kanina si Channel, ano yun? oo, kanina, nag-raise ng hand kanina eh. Meron siyang question kanina, pero ayoko kasing makat yung Discussions natin. Laki Davi. Anyway, okay lang, nakalive naman tayo kasi po. Kasi kailangan yung tanong mismo na nakadugtong po dun sa ICC. Ayokong... Tapos kanina, meron din pong nabanggit din yung taga Bulacan. Pero hindi muna yon kasi tungkol to sa corruption na eh. Gusto ko naka-stick tayo sa ICC.